Pulso at Balita. Cesar Montana, andyan nakatutok na rin dito sa ating Pulso at Balita. Alas 6 o 6 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga dito sa ating patuloy na pag-usad pa ng mga balita dito sa Pulso at Balita. Makipag-ugnayan muna tayo. No? Dine sa atin ng 4th Infantry Diamond Division, kaugnay po ito dun sa mga recently, very recently lamang ito, yung mga binabalita natin itong week na ito. Doon ho sa pagsuko ng 4 na communist terrorist group dito sa mga tauhan ng 401st Infantry Brigade. Kasunod po naman yan nung pagkasawi nung kanilang tinuturing ho na top leader dyan po naman sa area. Na siguro dahil sa kawalan na ho ng direksyon, baka napagtanto na nila na kailangan na ho nilang magbalik loob. Alamin natin ang epekto niyan dito sa peace and security dyan po naman sa area ng Diamond Division. Magandang umaga po sa inyo, Lieutenant Colonel Joe Patrick Martinez, spokesperson po ng ating Diamond Division. Sir, Nick Lipana at Chibare po, live na tayo sa Pulso at Balita dito sa DWWD Armed Forces Radio, Boses ng Kawal Pilipino. Sir? Yes, magandang umaga sa iyo, Kuya Nick, at sa lahat ng ating suking taga-subaybay ng programa natin. Kumusta na ho yung 4 na miyembro ng Communist Terrorist Group na sumuko matapos ho yung pagkasawi ng kanilang leader? Oo, tama po yan, Kuya Nick. No? Sila po ay nandoon po sa 401st Brigade sa Agusan del Sur, kung saan pinapacilitate po natin yung mga support na maibibigay po sa kanila, katuwang ang ating mga ahensya ng gobyerno at ang lokal na pamahalaan ng Agusan del Sur at ng Surigao del Sur. So yun po yung mga 4 po, Kuya Nick, na nag-surrender matapos ng sunod-sunod na serye ng operations, encuentro, at finally, yung natitirang leader na si Edelberto Dabal or alias Bong Waco, dyan sa Caraga region ay napatay nung kamakailan lang, nung last Monday. And eventually, itong 4 na to, they were being pressured and series of negotiations ang naganap sa area until they were able to heed to the call of peace at ay nandoon na po siya sa headquarters ng 401st Brigade. Sino ang nag-facilitate? True dun sa kanilang mga families or sila mismo nag-initiate matapos na masawi yung kanilang leader na si Waco? Matapos po masawi ang kanilang leader, Kuya Nick, no? Kung matatandaan po natin yung serye ng ating clearing operations dito, sila na lang po kasi yung natitirang NPA dyan. Around 5 or 8 na lang po yung natira. Napatay pa yung leader nila. At ngayon, sumuko itong 4. Isa na nahuli. At itong 4 naman na ito ay nag-surrender. So technically, Kuya Nick, is just a matter of magkakaroon kami ng ang Eastern Mindanao Command ng assessment, no? Pag-uusap with the intelligence unit at that we can declare insurgency free ang Caraga region. Okay. Buo yan buong Caraga region yan Oo, buong Caraga region yan kasi kung matatanda natin, last year mga nasa around 100 plus o 150 ang nandiyan sa Caraga region. And then before the end of the year, 2025, ang naiwan na lang dyan, Kuya Nick, mga nasa around 30. At umabot na sa punto ng ngayon, no? Yung 30 na yon, ito si Bong Waco ang nagdadala. At ngayon, umabot na tayo sa sitwasyon na 8 na lang until that encounter last Monday. Last week na Monday with the group of Dabal. Siya ay nasawi at isa ang nahuli natin doon. Nakasama niya. At after that, a few days after, yung 4 naman ang na-pressure natin. So may dalawa na lang? Dalawa na lang. So we don't know if that 2, ito is mag-undergo ng validation kung sila ba ay naglaylo na. Kasi wala na walang balita. Wala na rin pangil yung dalawang yan dahil they don't have the command, they don't have the direction. But the only way para sila ay mag-survive is mag-surrender. Pero wala bang nabanggit sir yung 4 na sumuko tungkol dito sa dalawang natitira pa?
ang sitwasyon kasi Kuya Nick, no, Mm. pagka-enkwentro nun, kanya-kanya sila ng Ah, takbuhan. okay. Oo. So, ang Mm. negotiation happened, nakipagtulangan ang mga battalions natin, no. Ang mga battalion na involved kasi doon sa area na yan, Kuya Nick, is yung Oo. 75th IB, nandoon sa Agusan del Sur. Surigao del Sur. Nandoon din ng 36 IB, ang 3rd Special Forces Battalion. Sila nagpe-pressure sa area ng Surigao del Sur. So yung apat na ito ay Oo. napatakbo sa area ng Agusan del Norte, kung saan ang 29th Infantry Battalion naman ang sumasalo ng area na yan. Mhm. Kung tumusok pa sila ng Surigao del Norte, ando doon po ng 30 IB. Oo. So with that situation at hand, dahil yung series of our loudspeaker operations, Mhm. nagbarangay to barangay na mga tropa natin, doon na pressure itong apat na to, na finally, kasi sabi nga nila the place is no longer hospitable Oo. to their situation. So kailangan na talaga nila mag-decide to Mhm. go back to to the folds of the law. Mhm. So si pala Kuya Nick, no, si Delberto Daval, kung Oo. bigyan natin ng idea yung mga nakikinig, more than 40 years o 42 years na siyang gumagalaw sa Kilusan. Mhm. Siya po yung responsable ng mga series of terroristic attack dyan sa area ng Caraga region, Mhm. dahil isa siya sa mga kanang kamay ni Caoris o ni George Caoris. Sila Mhm. po yung responsable sa pagsunog dyan sa area ng Taganito Mining Corporation noong 2011. Sila rin po yung rason ng pagputol ng more than 3,000 puno ng saging dyan sa area ng Barubo, kung Oo. saan libo-libo ang nawalan ng trabaho dahil sa ginawa nila. At sila rin po yung series ng pagpatay ng mga lumad leaders, yung mga indigenous peoples leaders dyan sa area ng Agusan del Sur at Surigao del Sur. Mhm. So lahat pong ito ay it was orchestrated by this person, si Daval. Oo. Kaya nga po siya po ay merong patong na more than 5 million, no? Mhm. After his death last week, I think yung mga kababayan natin na naghahanap ng hustisya ay nakamit na nila Mhm. because of that Justice, sabi. Justice situation. is being served, sabi nga, ano. So ito yung pinag-uusapan natin, no, ng mga nakaraang interviews natin na siya yung may mga patong-patongan na kaso, no, na sa kabila nung ginagawa ninyong effort na makausap through yung family niya, siya ma-encourage na sumuko, talagang itineturn down niya dahil siguro doon sa kanyang patong-patong na mga kaso na, no? Kasama po yan. Oo. Actually, yung February, kasi tatlo na lang talaga ang leaders dito sa area ng 4th Infantry Division Oo. before we start the year. No? Mhm. Ito po si Bonifacio Lotawan, yung napatay po noong February. Yun po yung sinabi natin na we have reached out sa kanya through his Ah. family. Pero ayaw niya. Oo. Okay. Ikalawa naman ito si Edelberto Daval o Mm. Bongwaco. We tried, no? Actually, hindi tayo nagkulang dyan. Oo. Ang 401st Brigade, they have been mentioning sa kanilang mga interviews, lahat yun. Even yung mga pag-ikot-ikot ng barangay, na mag-surrender na siya, ayaw niya rin. So, ang isa na lang ang natitira dito kay Nick sa area ng Region 10, si Reda, alias Reda. Siya po yung secretary ng North Central Mindanao Regional Committee Oo. na gumagala dito. So, ang hinahanap na lang natin dito sa area ng 4ID talaga is 18 na lang, Kuya Nick. Mhm. 18, ang kanilang bulk talaga is dito sa Region 10 dahil isang grupo sila. Akala namin last week magbubunga na yung enkwentro natin Oo. with the 58th Infantry Battalion sa Hingoog City. But because of mabilis yung pag-escape nila, but we still hopeful na makikita natin sila dahil nakikita na sila ng 8IB. Oo. Natutuntun na ang kanilang location sa area ng Bukidnon, in Pasugong. Oo. So hopefully, itong mga next few days, we will have successful operations dito naman po sa Region 10. Dahil the same, similar with what we did in Region 13. Tsaka ang advantage nyo ngayon is aktibo yung mga komunidad, ano, na antimano mag-report sa inyo once na may maispatan ng mga armado sa kanilang community. Napakabilis, Kuya Nick. Actually, ang description pa nga ng lahat
nahirapan na ang grupo ni Reda na pumasok sa Bukidnon Oo. province. Oo. No, dati talagang hawak nila yung community na yan, but magtataka ka, Mm. bakit doon sila nagtatago sa mga boundaries? Wala na talaga sa Ah, mga mismong sa loob, no, boundary mm. ng Agusan Sur at Misamis Oriental. Yan na lang po sila nagtatago dahil alam nila pag Mhm. i-report sila dito sa isang barangay, doon naman siya dediretso ang Sa report sa kabila. munisipyo at probinsya, Oo. magtatago naman sila sa kabilang probinsya naman. Oo. So, ganun lang yan eh. So, kung they know how to confuse yung ano, but of course, Mm. matalino din ang ating mga battalions, no? Mhm. Ang pinaka talaga nakatutok sa kanila Yung is mga borderline, yung, ano? of course, ang First Special Forces Battalion naman, sila po yung nakatutok diyan na nasusundan talaga Mm. yung location nitong mga to at saka yung 8th Mm. Infantry Battalion ng Region 10. So, yun po yung mga kaganapan dito. That's why I am very happy na from time to time inare-report po natin yung update ng area ng Mm. 4th Infantry Division. Sabi ko nga nung pagbubukas pala ng taon nito, Kuya Nick, kung matatanda mo, sabi ko, para tong teleserye Oo na nga, eh. nakakabangan natin yung susunod na kabanata. At Mm. ito nga, ang Region 13, bago lang po nag-meeting ang ating Eastern Mindanao Commander, si Lieutenant General Orio, Mm. at kasama po yan ang ating commander ng 4ID, si Major General Angkaw, plus ang Regional Development Council at ang Regional RPOC ng Region 13. Andiyan dyan po sila Governor Matba, Mhm. Amante. They have been mentioning is what will be the transitioning period Mhm. should it will be declared an insurgency-free region, Oo. ang Region 13. Okay. Okay. Ano ba sakop ng Diamond Division, sir? Bukod sa Region 13, itong Caraga. Region 10, Kuya Nick, no? So we 13 at have 10. previously we have 10 provinces, pero ngayon dahil nga ang Dinagat Group of yung PDI, Province of Dinagat Islands, nandoon na sa isang task force po. Oho. Ngayon 9 na lang po yung ating pinangahawakan. Nandiyan po yung Mm. Agusan Norte, Agusan Sur, Surigao Norte at Surigao Mm. del Sur. So yung 4 probinsya po ng Caraga Region. Oo. And we have here ang Camiguin, Misamis Oriental, Bukidnon. 7 na lang po yan eh. 7 na lang. 7 na lang. Oo, Mhm. 7. Kasi dati dito yung boundary po ng papuntang area ng Iligan. So we have here Misamis Oriental, Bukidnon, Camiguin. Mm. Yung 4 na probinsya ng Caraga Region. So we have 7 provinces under the jurisdiction ng ating 4th Infantry Division. So ang part na lang na natitira ng NPA, Kuya Nick, dito na naglalaro sa Bukidnon and Misamis Oriental. So yung kay Reda na lang ngayon ang tinututukan nyo? Siya na lang po, Kuya Nick. Oo. Siya ba yung may may patong din siya na 5 million Ba, something. malaki rin. No? Siya ba yung meron 18 na kasama? 18? Siya po, Kuya Nick. No? Siya Oo. po. Ano to, si Reda ba, ano to, babae, lalaki? Babae. Babae siya, no? Si Julia Cagadas yung tunay niyang pangalan. I see. With this development, sir, ano, and sabi mo nga, ito, kumbaga, pag-uusapan na ninyo kung para ideklara ang buong Caraga Region na insurgency free, ang Region 13, and then Region 10 naman, itong si Reda na lang ang inyong tinutugis ngayon na mayroon pang 18 na mga kasamaan. Ano? So, ibig sabihin na nito ba, kumbaga, yung kampanya ho ng ating Diamond Division, dyan po sa inyong area of responsibility, masasabi po natin na talagang tagumpay na against insurgency. Tama po, Kuya Nick, no? Matagumpay siya dahil very comprehensive po ang naging approach po natin dyan. Sa ngayon, no, dahil hindi po siya natatapos sa enkwentro lamang. Okay. Kada nasosurrender po ng mga NPA sa ating himpilan, sa ating headquarters, ito ay napapacilitate po. Sa katunayan, marami po tayong nabuo na kooperatiba sa kanila. At majority is, if I'm not mistaken, nasa advanced level na ng kanilang application. Dahil, and yung iba may mga federation na rin.
sa Mm. kada probinsya dahil ito ay tinututukan ng ating local government units at Mm. katuwang ang ating mga ahensya ng gobyerno. That is why very enticing talaga na mag-surrender. Kasi yung mismo mga dati nilang kasamaan ang nagkukwento sa kanila na eto na kami ngayon Mm. at lahat ng kooperatiba namin ay umuunlad at talagang nagiging nagiging successful clinic Mm. ang kanilang kabuhayan sa kanilang area. So with that actually hindi na kami nahihirapan clinic na mag-convince pa ng mga dating yung mga natitirang miyembro ng NPA. Ang bilis ng actually ng turn of events clinic, Oo. napakabilis. Mm. At lahat sila ay nagpapasalamat, no? Despite ang laki talaga ng area ng 4ID. Oo. Kung pag-usapan natin yung mga probinsya na binanggit ko, ang lalawak lahat niyan at ang daming bulubundukin dito sa area ng 4ID. Pero dahil nga sa ating paradigm shift that winning the peace, marami na ito dati mga former conflict affected areas. Ngayon talaga accessible na. Mhm. Hindi na mahirap puntahan yung mga dati mga malalaking enkwentro na naganap. Mm. Ngayon na-convert na siya as tourist destination na, Kuya Nick. Iyon nga, oo. You go up the mountain of Claveria. Mhm. Ang daming nagsusulputang resorts dyan ngayon at Aha. mga tourist attractions. Mhm. So, Much more kung officially made-declare na insurgency free itong buong Caraga region Palagay ko mas magiging challenging para po sa inyo and doon sa inyong mga LGUs and stakeholders yung sabi mo nga kanina yung transition nitong Region 13 towards to a much more developed na lugar yes, Kuya Nick, no? Although while we are excited for that to happen, Mm. it's also a challenge, no? Oo. Dahil mahirap nga na mag-maintain ng peace, no? Peaceful Oo. situation. And kasama sa transitioning kasi namin yan, Kuya Nick, yung ating reserve force development. Mhm. And most of these former conflict affected areas, yung mga dating masa nila, dating mga grupo, the command or actually our effort is heading towards that na ma-convert sila as our reservists, no? Oo. Especially yung mga nabuo na nating kooperatiba. Mhm. At sabi nga nung dati, we create parang a reserve battalion diha or unit Oo. sa area ng mga yon. Yung magiging team leader nila, ito yung mga negosyanteng magagaling. Oo. Dahil pwedeng silang magturo, 'di ba? Imagine mo, yung isang squad sila, ang team leader nila diyan isang successful na negosyante. So, matuturuan tuloy ng negosyante yung kanilang membro ng squad niya kung paano lumago ang kanyang business. And ang mga members are the Oo. former rebels, no, na Oo. ating And eventually So, maging eventually maging self-reliant to mga to yun po ang nangyayari ngayon, lalo na yung mga advanced level na mga kooperatiba na Oo. Kuyanik na they are actually, maganda na ang direksyon, no. Kulang na lang, pwede na natin sila bitawan. Kasi ang konsepto naman natin dito, Kuyanik, Mm. is crawl, walk, run, no. Dati gumagapang pa sila and natututo na maglakad and later on, natututo ng tumakbo. So, yun po yung Mm. ating konsepto ng support sa ating mga former rebels. Mensahe ng marching order po ngayon ng ating division commander. Hindi Of ayun. Major General Angkao. Oo. Oo. Ang gusto niya talaga is to continue to press the fight, no, Uh-huh. against dun sa not only the fight but the effort to convince them Mhm. to go back to mainstream society. And of course, kasama po dyan yung ating mga paglatag ng transitioning period kasi ito po yung mahalagang usapin. Mm. What will happen after the declaration of insurgency free? Ano magiging role na Kaya ng nga. kasundaluhan? Oo. Ano magiging parte? Dahil ang iiwasan po natin dito is yung resurgence, no? Yung pagbabalik po ng PA. Dahil Regrouping. ang next na lulutasin po natin dito kay Nick is yung mga recruiters na nandoon sa eskwelahan, sa komunidad. And we actually patuloy naman ang ating pagpapile ng mga legal cases naman
Oo. Dahil isa sa mga magtatapos talaga dito sa laban ng insurgency Mhm. is legal battle. Correct. So no amount of ito naging kooperatiba na itong mga kuwan, pero makaka-recruit na naman itong mga recruiters sa Mm. mga bago at inosenteng Mm. Hindi, tsaka isa siguro na makakatulong, sir, ano, yung ganyan, part ng transition, ano, para maiiwas yung mga kabataan, if ever na magkaroon man ng mga attempt na regrouping, itong mga nabuwag na miyembro ng New People's Army, siguro yung pagpapalagana po ng mga sports activities dyan po sa area, no? Malaking tulong siguro yan. Yes, tama po kayo, Nick, no? Mm. Sa tayo nag-deploy po tayo ng tropa, Oo. tusok itong palarong pambansa na nagaganap po sa Agusan del Sur. Ayun. So, Mm. doon po ayun dahil naniniwala po si Sir General Angkaw Mm. na tamang programa para at least yung mindset po ng ating mga kabataan Mm. nafo-focus dito sa mas maayos na landas. Mm. Itong sports po na nangyayari dito sa area ng Agusan del Sur is made possible by through the cooperation of the local government units po Mm. ng mga natin. Mhm. And andyan dyan po yung ating mga law enforcers and security or uniform personnel po natin. Nandoon po Mm. sa area ng Agusan del Sur. Mm. Kung saan highlight po yung palarong pambansa Correct, na correct. nagaganap. Correct. Actually, di ba, ilan doon sa mga, marami sa mga tanyag nating mga atleta nagkaroon ng pangalan, no, globally, galing sa mga regions, no, sa mga malalayong lugar dito sa ating bansa. Yung iba nga, true doon sa mga palarong pambansa na yan, na ilalabas nila yung kanilang mga nakatagong talento. No? Oo. Bago nga lang ko yan, Nick, no, yung mga yung naka-break po sa marathon record po natin dito. Kaya so yan po ay si Sunny Wagdos. Ayun. Siya po yung naka-break ng more than 20 years na na-record Yun. ni Buena Vista. Mm. He clocked it as 1 hour ano ba? 2 hours and 14 minutes. Mm. Nakuha niya ang marathon record. No? Sa I dating 2 hours and 18 minutes yata. Yung 4 minutes ang kanyang naibaba sa oras. So, taga-Agusan del Sur po yun. Yun. At hapon po yan, pati yung babae actually, no, na-beat niya yung record ni Joy Tabal. Mhm. So, Okay. na-beat niya rin. Taga-Agusan del Sur din. So, Yes, sabi no. ko, mga Marami, province ano? dito sa- Yan ang nga yung sinasabi ng yung mga oportunidad na nag-uusbungan na. Sir, maraming salamat po. Maraming salamat sa oras na binigyan ninyo din sa ating pulso at balita. Baka meron kayong gustong idagdag. Pasalamatan, sir. Yes, yun lang po, no. Maraming salamat po sa lahat ng inyong suporta at especially itong ating campaign against insurgency. Hopefully, within the next few days and months, we can now declare some areas, most of our areas here in Port Aguilar are as insurgency-free provinces. So, yun po yung aming pagpapasalamat sa inyo at sa lahat, especially sa ating Panginoon na dinidinig po niya ang ating mga dasal upang matulungan ang ating mga kababayan dito sa area ng Northern Mindanao at Caraga Region. Maraming salamat Kuya Nick at mabuhay kayo. Likewise, sir. Thank you very much. Maraming salamat din kay Lieutenant Colonel Joe Patrick Martinez, ang spokesperson po ng ating 4th Infantry Diamond Division. Pulso at balita.